Okay, so nandito tayo ngayon sa may JW Jokno Boulevard and makikita natin dito etong mga bangka na nakapark dito. Marami pa rin mga nangingisda rito kahit na may reclamation na nagaganap doon sa harapan natin. And then dito makikita natin may may daanan na yung mga sasakyan magmula dito sa may DPWH patawid doon. And then naglagay na rin sila ng tulay dito. So makikita natin malawak na yung reclamation nila dito sa may harapan ng SM by the Bay. Dito yung expansion ng MOA. Okay, dito tayo magsisimula sa JW Jokno Boulevard. Makikita natin dito na may daan na at ito yung dinadaanan ng mga sasakyan papunta sa magkabilang isla ng reclamation ngayon. Tapos makikita natin yung dating tambak ng buhangin dito sa tapat ng Seascape at Lime Resort ay wala na at bumalik na ulit yung malawak na view ng dagat. Dati natambakan na talaga to ng buhangin at wala ka na makikitang dagat dito. Ngayon makikita nyo malawak na ulit yung view ng dagat sa harapan ng Lime Resort tsaka Seascape. Ang laki na ng pinagbago sa area na to kumpara dati. Kung natatandaan nyo, may mga panahon na puro tambak ng lupa at buhangin ang makikita natin dito. Ngayon mas malinaw na ulit yung shoreline at mas kita na natin ang Manila Bay. So habang paangat tong drone natin, nakikita ninyo sa bandang papunta sa Open Bay yung malawak na reclamation. Ito yung tinatawag na Pasay Harbor City o mas kilala bilang Pasay 265. Kaya siya tinawag na Pasay 265 dahil may sukat ito na 265 hectares. Para may idea kayo kung gaano kalaki yan, para ka nang gumawa ng isang buong bagong distrito dito sa gitna ng dagat. Bali, dalawang artificial island ang binubuo dito. Isang mas malaki at isang mas maliit. Yung mas malaking island may sukat na 210 hectares. Tapos ito naman makikita nyo, sa tabi niya yung mas maliit na island may sukat naman na 55 hectares. So total of 265 hectares. Kapag natapos na to, plano ditong itayo ang isang mixed-use district. Ibig sabihin, hindi lang ito puro building. Magkakaroon din dito ng office, towers, at business district, residentials, condominiums, hotel, at posibleng convention centers, shopping at commercial areas. At syempre, waterfront parks at open spaces. Makikita nyo rin yung mga naka-stack na malalaking concrete blocks. Ito yung ginagamit para protektahan ang artificial island laban sa malakas na alon at storm surge. Parte yan ng Coastal Protection System Project.
Ngayon naman, habang iniikot natin ang drone pabalik sa mas malapit sa Mall of Asia Complex, ito naman ang tinatawag na Pasay 360 o MOA Connected Reclamation. Mas malapit ito sa existing MOA Complex at parang extension talaga ng SM Bay City area. Kung ang Pasay 265 ay parang bagong lungsod na itinatayo mula sa simula, ang Pasay 360 naman ay expansion o pagpapalawak ng kasalukuyang entertainment at business district dito sa MOA. Ang planong development dito ay expansion ng commercial at retail spaces, mas pinalawak na bayfront esplanade, residential towers, office buildings at additional lifestyle at tourism development. So basically, unti-unti nang nagbabago ang landscape ng Manila Bay dito sa Pasay. Hindi lang ito simpleng reclamation kundi paghahanda para sa mas malaking urban expansion sa mga susunod na taon. So sa tingin nyo, maganda ba ang development para sa area na to? I-comment nyo ang opinion nyo sa comment section at pag-usapan natin. Ito yung reclamation ngayon dito. Sobrang lawak na rin. Sobrang lapad na nung naitambak nila na buhangin dito. Actually, sa sobrang lawak niya, hindi na maabot ng drone natin yung pinakadulo. Kasi yung limit ng drone natin hindi nakakayanin pagka pinaabot pa natin sa pinakadulo. So tingin ko nasa more than 3 kilometers yung distance mula dito hanggang dun sa pinakadulo. And then yung sa isa pang island, banda rito, yung sa may Pasay Harbor Reclamation, malawak na rin. And unfortunately, hindi lang natin ma-capture yung may ibabaw niya kasi hindi na rin kakayanin ng drone natin. Sobrang lakas ng hangin sa taas and ano rin dito, delikado rin masyado magpalipad ng drone ng sobrang taas kasi may limit lang tayo na sinusunod kapag nagpapalipad tayo dito ng drone. So makikita natin sobrang lawak na nung reclamation dito. Ito makikita natin itong mga cutter suction dredger, tapos may mga crane dyan, and then meron pang isang cutter suction dredger banda ron. Ito, tapos meron ding trailing hopper dredger na kasalukuyang gumagana ngayon. Etong cutter suction dredger dito, naka standby muna siya. Nakita natin, di ba dati nagtambak sila ng buhangin dyan, and then nasira na yung view, nawala na yung dagat. Pero ngayon sobrang lawak na, at saka mas malawak pa siya dun sa in-expect natin na parang magiging parang river lang siya na may magkakaroon lang ng daanan, yung mga boat. Pero yung nakita natin sa drone, mas malawak po pala. Kumbaga umusog sila ng husto palayo dito sa view. Dito sa may seafood restaurant dito, tsaka sa may ano dyan, sa may mga yung hotel dito. Kalimutan ko lang yung pangalan ng hotel, pero gano'n nakalawak ngayon yung reclamation dito as of March 3, 2026. Video ako sir yung kalapate mo. Ano, uuwi yan sa inyo?
Ayun yun. Tapos dito naman sa kabila makikita natin etong Senate na dating in-update na din natin to, itong parking lot dito. Makikita nyo dyan, ang dami ng mga sasakyan na nakaparada rito. Na-develop na nila itong bakante lote rito. At hindi ko sure kung pwede mag-park dyan yung mga private. Pero mamaya tignan natin kung makakaparada yung mga private dyan or mga taga-Senate lang yung allowed mag-park dyan. Yan, malawak yung parking lot dito. Tapos pero dito yung kalsada sarado pa rin. So dito, makikita nyo, dito sa may harapan ng SM, yung gitna na lang yung may tubig. Pero yung buong gilid niya, na pa-square, meron ng tambak ng buhangin dyan. And naglagay na sila ng tulay dito. So makikita nyo, dumadaan yung mga sasakyan dito. Papunta ron, patawid. So tawid-tawiran na yung mga sasakyan. Magmula doon, tatawid dito, tapos dito naman sila dadaan. Dito sa likod nitong DPWH. Okay, punta tayo dito along SM by the Bay. Sa gilid ng Mall of Asia. Ang dami na ring development ngayon dito. Ang gaganda ng mga buildings. Makikita nyo, hindi nyo iisipin na dating dagat tong pwesto na dinadaanan natin ngayon. Ang ganda nitong building na to. Tapasok na tayo rito. Ito makikita natin dito sa likod nitong SM by the Bay. Kung gaano nakalawak dito. Magiging expansion nitong SM. Hanap na tayo mapaparkingan. Okay, nandito na tayo sa may SM by the Bay. At dito, pagka dito tayo nakapwesto, kitang-kita natin yung mga barko na ginagamit ngayon dito sa reclamation. So makikita nyo, dito sa kaliwa ko, etong trailing hopper dredger. Ayan, ginagamit din yan sa hukay ng buhangin sa ilalim papunta dito, pagtambak. Tapos ito naman, cutter suction dredger. Same din yan, pero ang proseso nila magkaiba. Ito, may blade yan sa ilalim na umiikot and then hinihigop yung buhangin. Tapos dumadaan sa malaking pipe. Tapos yun yung tinatambak dito sa reclamation. Ayan, hindi ko lang alam kung nakikita sa camera ito. Pero kung itatry nating i-zoom in, meron ng parang wall na nandun sa gilid. Ayun sa gilid ng nitong reclamation. Para siyang bricks na nakapwesto na dyan. Hopefully makita natin sa camera. Parang bricks na sementado na yung gilid. Dito wala pa tong part na to. Pero dito sa part na to, may mga may mga bricks na nakapwesto diyan. I think dalawang tulay dito Hindi ko lang sigurado. Pero parang may isang tulay dito, tapos may isa pang tulay doon na na tawiran. Alright, maraming salamat sa pagsama sa akin sa simpleng update natin dito sa reclamation. Medyo matagal-tagal na nung huling nag-update tayo rito. I think more than 3 months na or more than 4 months na tayo. Sobrang tagal na. Ngayon nakita natin ang laki na ng progress dito sa reclamation. Sobrang lawak na pala talaga. Hindi sila tumitigil, hindi sila humihinto pala. So dire-diretso yung
nangyayari dito, yung reclamation. Tuloy-tuloy lang. Kaya nung nakita ko nga, sobrang nagulat ako, tsaka medyo na-amaze din ako kasi ang lawak na pala talaga nung reclamation doon sa kabila. Tsaka dito, malawak na rin, no? Dito, ano na eh, oh? Parang doon halos tapos na eh. Parang ano na lang eh, i-compact na lang siguro yung ano doon. Yung buhangin doon para mas maging solid yung foundation ng pinambak nila. So dito, sa gitna, butas pa, basa pa. Pero yung gilid, oh, ayun, oh, may ano na, may mga bricks na dyan, oh. May ano na eh, may pundasyon na sa gilid. Parang ito na yata talaga yung pinakaano niya. So ito ang harapan natin, ito yung magiging waterway. Ito yung magiging waterway banda rito sa harap ng SM by the Bay. So makikita nyo, may view pa rin ng tubig, may view pa rin ng dagat, pero sa kabilang side, ano na, mga buildings na yan, mga smart city na yung nandito, yung mga itatayo dyan. So maraming itatayo dyan, mga commercial, residential, marami silang i-develop dyan sa harapan. Alright, maraming salamat sa pagsama sa akin sa simpleng update natin dito sa Manila Bay Reclamation Project as of March 3, 2026. Ito yung ganap ngayon dito. Ito na ngayon yung sitwasyon, ganito nakalawak yung naitatambak na buhangin dito sa may harapan ng SM by the Bay at saka doon sa may Pasay Harbor Reclamation, kaharap lang doon sa may bandaron sa kabilang side nito, Seascape, yan sa may front ng Seascape. Maraming salamat po at magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.